Naging viral sa mga social networking site ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Alfredo Salmos, isang OFW sa Saudi Arabia na nakuryente habang naglilinis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nung nakausap ng GMA News si Salmos, sinabi niyang nais niya nang makauwi sa Pilipinas. Dati na siyang tinulungan ng OWA o ng Overseas Workers Welfare Administration pero nagkaroon ng aberya. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, sa social networking site na Facebook ay kumalat itong kalunos-lunos ng mga litrato ni Mang Alfredo Salmos na kuryente siya habang kukumpunin niya sana yung 14,000 volts na breaker. Ang sabi ng OWA ay nakipag-ugnayan at dapat nga makakauwi na ito, kaya lang nagkaroon ng konting aberya. Kalunos-lunos sa mga litrato ng 52 anyos na OFW na si Alfredo Salmos. Nakuryente siya nang higupin siya ng 14,000 volts na breaker na kukumpunihin niya sana noong 2010. Electrician si Salmos sa Saudi Arabia. 30 taon na siya nagtatrabaho doon. Baka sa kanyang katawan ang lagim ng trahedya. Halos dumikit na ang kanyang baba sa kanyang dibdib dahil sa keloid. Sa Facebook, ipinanawagan ng mga kababayan natin sa Saudi ang kahabag-habag na sitwasyon ni Salmos. Ang kanyang mga litrato isinare na nga abot sa 3,000 beses na. Sa YouTube, nakapost din ang panawagan ni Salmos na maipa-opera sana ang kanyang leeg. Nahirapan na rin akong magsalita. Dati, normal pa. Hinihila na niya ito eh. Nakausap ng GMA News si Salmos sa telepono at iisa lamang ang kahilingan niya. Gusto ko lang talaga ako matutunan ako ng gobyerno kahit hindi ko sa uwi man lang sana ako. Uwi na sana ako eh. Ang kapatid ni Salmos na si Epifania Polina na taga Nueva Ecija, batid ang aksidente nangyari sa kapatid. Ang akala nila base sa kwento ng kapatid ay simpleng aksidente lamang ito hanggang sa makita nila ang video sa YouTube. Kuya, sabi ko nakita namin sa YouTube yung video mo. Bakit grabe naman pala yung nangyari sa'yo? Hindi mo sinasabi. Kasi binibiro pa ako na pag uwi ko ng Pilipinas, i-apply muli ako na, sabi niya na electrician. Ipinagbigay alam namin sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kaso ni Salmos. Matagal na pala itong tinututukan ng ahensya. Noong Hunyo 2011, binigyan na si Salmos ng ticket para maiuwi sa bansa. May abiso na nga ang OWA sa kanya sanang pagdating sa Pilipinas June 13, 2011, pero nagkaberya. Kaya lang, hindi natuloy yung pag-uwi niya dahil hindi siya ma-issuean ng exit visa ng Saudi government dahil lumabas sa kanilang computer, sa record nila, na meron pala siyang kaso ng absconding and supposed to be involvement in a vehicular accident. Iniapela na raw ito ng OWA sa Immigration Police. Ang sabi naman ng Jawasat, the Immigration Police, kumuha muna ng clearance sa Traffic Police. Ang sabi naman ng Traffic Police, hindi pa pwede hanggat hindi siya i-clear ng Jawasat. So hanggang, siyempre hindi naman tinigilan ng ating welfare officer hanggang dumating yung punto na, tignan ninyo, pinakita na yung picture. Eto siya, hindi pa ba naman kayo maahawa dyan, pauwiin na ninyo, bigyan na ninyo ng clearance. Kinausap nga ng ating welfare officer, yung Jawasat, ang sabi ng Jawasat, sige, ipaprepare ninyo yung papel niya, yung hawak niyang papel para mapatunayan kung sino yung first employer. And ang ginawa ngayon ng ating welfare officer, pumunta sila kay Mr. Salmos at sinabi nga na i-ready yung mga papeles. Buhay pa ang pag-asa para kay Salmos. Jessica, ayon sa OWA, this Sunday or Monday ay babalik yung mga welfare officer doon sa Jawasat para humingi na ng clearance. Kung walang aberya sa pagpunta nilang yon ay by next week pwede nang asikasuhin ng OWA yung mga dokumento para mapauwi na itong si Ginoong Salmos, Jessica. Okay, so it's just a matter of time pala, Joseph, kasi mukhang tinututukan naman ng OWA in fairness sa kanila. Noong 2010, ma'am, nung na-aksidente itong si Ginoong Salmos, ay yung isa nating kababayan doon sa Saudi ay itinimbre na sa OWA. So from that point on, ay hawak na, kumbaga, yung kaso nitong si Ginoong Salmos. Dangan nga lamang at nagkaroon ng problema at nabinbin yung kanyang napintusan ng pag-uwi noong kahit nung isang taon, noong June 2011. No? At ngayon nga ay umaasa sila na pumayag naman yung Jawasat, yung Immigration Police, na ibigay na lamang ito sa atin beyond on humanitarian grounds at kung wala ng ibang kaso
nalulutang doon sa records nitong si Ginoong Salmos, pwede na siyang umuwi sana by next week. Okay, pero mabuti rin, on the other hand, mabuti rin na naging viral yan sa internet dahil nagkaroon ng renewed interest dito sa kasong ito at hindi makalimutang tutukan. Correct, ma'am. And pwede rin natin sabihin na nagkaroon ng konting pressure, no? Kasi medyo kumalat ito talaga. More than aabot ng 3,000 shares sa Facebook, and this is how we also got one of the stories. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.